O, nasa linya natin na isang taong nag-ingay sa Senado kaugnay po ng bagay na ito, si Senator Erwin Tulfo, mga kapuso. Magandang umaga, Senator. Good morning, Senator. Magandang umaga, double wing sa DC Saksi sa Double B. Double B. Good morning po, good Good morning. morning. Salamat sa Oo nga oras. pala. Senator, ito lang. Nakita nyo na yung inanunsyo ng BIR Department of Finance. Nagkaroon na daw po ng reforma doon sa pag-i-issue ng LOA. Kayo po ba ay satisfied na doon sa reforma inilatag ng dalawang tanggapan ng gobyerno? Kaya nga, magpapatawag pa ng isang hearing si Senator Ping para ipaliwanag sa amin ng Bureau of Internal Revenue. Ano bang reforma yan? Yan ba foolproof yan na wala ng korupsyon? Initially, ang nakausap ko si Commissioner Mendoza ng BIR, sabi niya, ang unang reforma na ginawa namin, sir, is once a year na lamang po ang audit. Hindi na po kagaya dati na 3, 4, iba yung audit para sa VAT, iba yung audit sa withholding tax, iba yung sa andami, minsan 4 na audit sa isang taon. At ngayon daw, ay dahil nga may mga audit na 2018 pa, ino-audit ka pa rin, 2017, sabi niya medyo babaguhin na ho natin yan. Isa pa po yan na kung anong year, kunwari ngayon ka in-audit for this year, 2025 lang i-audit, din na 24, 23, 22, 21. Pangatlo daw ay isang agency na lang. Hindi na yung RDO magbibigay ng LOA, regional director. Kasi nagkakaproblema tayo dyan na Weng and Weng. Yung RDO magbibigay ng audit para doon sa withholding. Yung regional director, ibang audit na naman. Pagkatapos yung may audit din para sa mga income tax. So marami, napakadami sa isang taon, 3, 4 na beses. Ngayon, ang gagawin daw nila, isang agency na lang o isang department ng BIR sa national office ang mag-o-audit sa iyo kung talagang may kulang o mali ang iyong bayad. Which is tama dahil sa ibang bansa, gano'n na ginagawa, isang department lang doon sa Internal Revenue Service nila IRS. ang nag-o-audit, hindi yung kung sino-sino. Senator, So yun daw ang papakinggan natin sa next week or this week, I think, yung hearing ulit. base po doon sa naging paliwanag ng DOF at ng BIR, dalawa yung binuwag nila na tanggapan na nagsasagawa ng audit. Yung VAT Audit Section at saka yung Audit Task Forces. So, nilimitahan daw po sa regional offices. So, meron pa ring RDO at Large Taxpayer Service ang magsasagawa ng audit na lang. May adjustments pa sila sinasabi dyan ni Commissioner Mendoza at maging ni Secretary Decgo. May mga ginagawa fine-tuning pa sila dyan. Kasi kailangan talagang malinaw na ipaliwanag sa atin para talagang walang makalusot. Pangalawa, Weng and Weng, is yung dati, walang nagre-record. Kunwari, binisita ka this year, di ba? Ng LOA, binigyan ka ng LOA for 2024. Tapos bukas makalawa, pupuntahan ka na naman ng RDO for 2020. Yung mga pera na binayad mo, hindi nire-record. Wala silang record. Kaya So, nagalit kami nung last hearing. Bakit hindi nire-record? Ang pumunto niya si CSP Soto. Bakit saan napupunta? Wala pong record. Wala po talagang ginawang record. So bayad ka ng bayad, hindi nag-a-appear sa system. Ngayon, parang hindi ka may nagbayad. ginawa na sila para makita na, oy, nagbayad na ako, 24 oy, nagbayad ako ng 23 Kasi dati wala daw, napupunta lang talaga sa bulsa. Walang resibo. Oo. Sila pa dapat nag-i-issue ng resibo. Diba? Sila pa number 1 violator. Pero Senator, doon sa initially, doon sa nabanggit ninyong reforma na binigay sa inyo ng DOF at BIR, satisfied na po kayo doon? Yung sabi nila may dalawa pa, gusto natin i-fine-tune. Isa na lang siguro. I mean, isang unit. Wag na yung RDO, meron pa rin kapangyarihan. Yung large taxpayer. Dito sa large taxpayer na lang siguro. O gumawa sila ng isang department na kay large tax ang binabayad mo, kay middle income ka lang. Isang unit para hindi magulo. Tapos tama yun pag in-audit doon nila. Kulang, kunwari for example, Erwin Tulfo, kulang yung iyong VAT na binayad, kulang yung income tax, yung withholding tax, etc., kulang. Dapat isang ahensya lang at isang bigayan na lang kasi 3 beses, 4 na beses. Ang hassle lagay naman, ka ng ganito, lagay ka ng gano'n, bigay ka dito. Wala nang katapusan. Yun yung nangyayari doon. So malaki sang hassle. Nirereklamo ng mga negosyante. Malaking hassle sa mga negosyante. Kaya napipilitang magbigay. Ganon ba yung Senator?
Exactly, ma'am, kasi tapos parang pabalik-balik eh. Ang pakiramdam yung kilala ko actually, wait, tiga Mindanao pa, sabi, sir, inaudit kami ng VAT. Pagkatapos after 1 month, may ibang unit na naman, parang Audit na binulungan naman. doon kay ganitong negosyo, nagbibigay yung madaling kausap. Yan. So, Pagkatapos, binabalik-balikan. ichichismis na naman sa isang unit pa. Nako. Kaya, 4 na beses, yun ang inalis ni Commissioner Mendoza na, hoy, isang unit na lang. Kaya ang gusto ko yung sinasabi yung dalawa, diyan natin malalaman sa next hearing namin na bakit hindi na lang isa. Alisin na lang sa kamay ng RDO. RDO na lang. Yung mga pati large taxpayers, siya na rin mag-audit. Para isang unit na lang. Hindi na yung ang napakadami. May large taxpayer, may RDO. Dalawa pa rin di ba? Pwedeng sabay na mag-tax yung dalawa na yun. Tsaka isa rin, Senator, yung dapat silipin, kung magkano ba talaga ang dapat bayan? Kasi reklamo ng mga negosyante, masyadong bloated yung assessment sa kanila kaya malaki yung binabayan. Ano bang pinagbabasihan para tama lang ang binabayad na buwis? Ang advice natin dyan, Weng, pag negosyante kasi, dapat meron kang accountant. Huwag ikaw, kagaya natin ng mga personal tayo, di ba? Tayo lang gumagawa. Pero pag mga business ka na, lalo na pag ikaw ay medium enterprise or large scale, dapat meron ka ng accountant para yung accountant na nakikita niya ano yung iba minus at pwede kang magreklamo. Yun din ang sinasabi ko kay Secretary Decgo ng Finance Department na sana boss, meron tayong isang pwede lang magreklamo, pakinggan yung reklamo nila. Sabi ni Commissioner Mendoza, meron naman daw sila itatatag na gano'n na pwedeng magreklamo yung taxpayer na sobra ho yata ito bakit ho ganito? So, we will make sure na meron din silang gano'n na pwedeng magreklamo yung negosyante. At dapat pakinggan. At saka kung saan sila pwede magreklamo kasi yung fear ng mga negosyante, sinong lalapitan nila? RDO? Baka yung sasabihin ng RDO, makipag-arigluhan din, di ba? Kaya nga sinasabi ko kanina, Senator Enweng, di ba? Kahit anong reforma mo, kung same ang tao na gagawa nito, di bali wala din po yung reforma, Senator. Sa totoo lang, Weng, matagal na yung issue na yan. 4-5 years ago. Dati kasi, previous administration, I think as far back as GMA, pero noong panahon yata nila FBR, isang agency lang, isang unit lang yun sa BIR ang nagluluwa. Pagkatapos, ito naging problema. Naaabuso na. Pero natatakot ang mga negosyante magsalita. Kahit ngayon, Weng, nag-imbita kami yung mga nagreklamo sa amin. Ayaw lumutang natatakot. Baka talagang pag-initan sila ng BIR o yung mga pumalit. So, pansinin mo, nung unang hearing namin, nagpadala kami na, no sir, wag na lang muna, pero ito po yung pangalan. Ituturo nila pangalan, pero sila hindi nagsasalita. Ayaw nila magsalita. Pero nandiyan yung ebidensya, may mga email kami, may mga patutuo kami, may mga pinirmahan silang sinumpaang salaysay, pero pinapabura nila yung pangalan nila. Kasi natatakot sila na baka balikan sila ng BIR at triple, quadruple pa. Sabi nila yung magiging buwis namin. Kaya ayaw nila magsalita. Siyempre, negosyante, gusto lang nila magnegosyo. Yan ang dahilan kung bakit tumagal dito. Ilang taon na yan, hinayaan lang at naabuso tuloy ng ilang mga tiwaling opisyal ng BIR. Pero for now, Weng, I believe sapat na yan. Yun lang yung gusto ko lang na baka pwede isa na lang. Huwag na yung large taxpayer division, RDO. Isa na lang siguro, di ba? Ang mag-audit para hindi magulo. Tapos tama naman yung once a year ka na lang, hindi 3 times, 4 times. Tapos tama ka, Sir Weng, buti na sabi mo yan. Dadalhin ko yan sa hearing this week. Nasasabihin ko, pwede bang may isang unit din kayo na pwede silang magreklamo yung grievance committee, pwede silang magreklamo, sobra po ito. Dapat yun under sa office of the commissioner para mababasa ni commissioner o may hotline sila, meron silang email na mababasa ni commissioner para matugunan yung reklamo nila. Senator, yun bang LOA ay napipeke din? Yan ang hindi natin malaman kasi napakadami na, Weng. Hindi rin, Weng, kasi may mga parang mga stamp yan, etc. Para may Inabuso lang security talaga, features. pinagkakitaan. Pero this time nga, ang gusto nila, Commissioner, na matuldo ka na. Kasi nagkakaproblema pala sila. Sinabi ni Commissioner Mendoza, nagkakaproblema kami ngayon na St. Erwin kasi may mga negosyante ayaw magbayad. Sabi, nag-inimbestigahan pa yan ng Senado, ba't kami magbabayad? Parang nagmamatigas niyan ilang negosyante. Pangalawa, pati yung mga empleyado daw nila medyo parang low moral
So kinakabahan sila baka hindi nila ma-meet ang tax collection target ng BIR Nako. kapag nagpatuloy itong problema nito. Kaya kaagad nilang ginawa ng solusyon. Oo. Unang ginawa nila kaagad, Weng, is pinatigil nila yung LOA issuance of LOA for 2 months or 3 months. Pinatigil nila. Tumigil naman yan. Parang ang Weng. hirap nito, Senator, kasi nawawala na ng nawawala yung kumpiyansa, 'di ba? Pag puro takot ang mga negosyante dahil Tama. doon sa racket ng mga taga BIR, yung kumpiyansa ba sa sistema ng pagbubuwis natin ay nasisira? Tama. Siguro, Weng, ang kailangan natin dyan, meron tayong oversight. Ika nga, Yes. committee, gamitin natin oversight function. Mhm. Na pag hindi pinansin ng BIR yung mga sumbong reklamo, pwede sila doon sa oversight, ika nga Yes. committee or dito sa Senado magreklamo para kami ang tumawag ng pansin muli ng BIR. Pero I believe this time, seryoso naman, lalo na si Secretary Decgo na mag-usap kami dati, sabi niya, may mga kaibigan din siya, sabi niya, nahihiya nga ako paliwanag dahil kailangan gawan ko ng paraan daw ito dahil negosyante din naman ako dati. So, alam daw niya yan. Pati siya yata, nabiktima din yan dati. Weng and Weng. Baka yung mga negosyante takot nga magpangalan dalaho ng Pwedeng baka sila balikan babalikan eh. na Correct. hindi kasi pumayag kayo Oo, nagbigay kayo. babalikan. May kaso kayo. Lalo na, Senator, kung halimbawa nakauna ng bigay na sunod-sunod na. Tapos nasanay na rin sa sistema yung negosyante. Kaya lang palaki ng palaking hinihingi. Yun lang O di ngayon. wala ka nang kikitain sa negosyo mo, babagsak ka. Oh. May isang kaibigan ako, Weng, kaya nga talaga nagtulak sa atin na para magreklamo, sabay kami ni Senator ni JV, patungkol niya. Kasi, inaudit siya last year, 2025. Sabi niya, 2025. Yung audit niya, 2024. Oh. After 3 months, inaudit siya 2023. And then basta 4 times siya inaudit last year na umabot hanggang 2020. Oo, nasa batas yun na hanggang 5 years. Pero bakit hindi isahan na lang? Bakit pabalik-balik? Yun ang sinasabi niya. Balik na naman. Hindi, kulang ka pala noong 23. Kulang pala noong 22. Kaya kailangan siguro ng isang branch or isang department sa BIR na sisilip yan. Oh, ikaw, business ABC 3 years ka, kulang ang bayad mo. Kailangan bayaran mo ito. Hindi. Inaudit siya ng RDO for 2024. Dumating daw yung sabat 2023, dumating sa regional director 2022. Ang dami nag-audit. Bakit hindi isahan na lang? Ika nga sa system nila, makikita naman. O ABC Corporation, kulang ang mga taxes na binayad mo simula 2024 hanggang 2021. Eh bakit buwan-buwan papadalang ka ng LOA? Hingi ng hingi at iba-ibang department pa. Doon, halos lahat yumayaman. Yun Ako ang naman, sinasabi Senator, ng mga negosyante. last point Isa ko na lang lang. po, pwede ba? O, last point ko na lang, Senator. Kailangan ba ng regular na balasahan sa BIR? Kasi parang sa sobrang tagal na ng mga regional offices dyan Oo, at tsaka- ng officials, parang alam na nila yung likaw ng bitukan ng sistema di ba? Sobrang familiar na doon sa kanilang ground na ginagalawan. Kailangan lang siguro talaga may hotline or may email, yung May parang sumbungan. sumbong sa Pangulo, rekta kay Commissioner at may copy furnish ang Secretary ng Finance. That's the only way na naisip namin sa komite na pwedeng magreklamo ng negosyante silently, na isumbong niya yung RDO niya, Regional Director na ito, sinisingil niya ako. Mukhang papayag naman ang Commissioner ng BIR na may direct access ang mga negosyante sa kanyang tanggapan, siguro sa isang email or hotline na pwede silang magsumbong para maituwid kaagad yung problema. Tsaka, Weng and Weng. tsaka Senator, one last, isa pa, ewan ko kung natigil na to, yung pagmi-meeting ng mga taga-BIR sa labas raw, Talaga? sa mga restaurant. Mga gano'n. hotel-hotel. Hindi, that's true. Talaga Totoo ba? yun. Tatawagin ka. Kunwari, ikaw, Weng, Salvacion Corporation. Wow, Doon gusto ko kayo yan. mag-meeting. Pwede ba mag-meet tayo sa ganitong hotel o My restaurant? God. Oo. Pag-usapan natin. Eh bakit hindi na lang ipatawag ka sa office niya o Correct. pumunta siya? Oo. Ang masaklap pa, pinapahiya nila. Pinapasara nila yung negosyo. Meron nga kinikwento si Jericho. Isang kaibigan niya sa Batangas. Gasolinahan lang. Nakalagay doon sa pinto, ino-audit ng BIR.
This establishment is under audit right now. My Eh, God. syempre, yung mga tao, Wala na. maluloko yata. Oo. Eh, bakit may in-audit ng BIR? So, doon nahihiya yung negosyante. Parang pinapahiya sila pag nagmatigas ka. Naku, yun ang Yan. problema. Kita mo, ang dami actually Ang dami mga mga sumbong nag-aabot dito sa mga dito. messages sa amin sa Text Connect namin, Senator. Oo. Meron pa nga Pero, dito, Senator, sabi niya daw, ang kumpanya niya bumagsak dahil sa BIR. Mistakenly issued garnishment sa bank account Di ba? namin noong pandemic. Pero hindi ko alam paano talaga to. Ibig Oo. sabihin Kaya ito. Pag ito nga garnishment, yung ibig purpose sabihin namin sinasamsam may yung lahat ng mga isang hearing pa ari-arian. May hearing pa kami gagawin dyan. Aside from way forward, paano yung mga paparusahan nyo ba yung mga Yes. tao? Tama, tama. Ano ba? Pero alam ko may balasahan dyan. Nagkaroon ng balasahan, mga RDO. Ginawa na ni Commissioner Mendoza. Nagawa na siya ng ilang pinag-aalis nila. Yung iba, nag-resign, mga regional director, natakot yung mga pumarap sa amin dati noon. Wala na yung iba doon, nagsiresign yun. Yung mga ibang RDO, talagang mga grabing sobrang kurap. Pinagpapalitan ni Commissioner Mendoza at sana, ongoing sir. ang kanyang Sana balikan. balasahan. Sana nationwide. balikan nyo, natasuhan para- pa rin tama. kasi may krimen na nagawa eh. Oo, Hindi instead pwedeng na- nag-resign na ako, libre na ako sa buhay ko, di ba? Instead Bawal na naman yung punta- senator. Napunta sa bayan ng Well, buwis. bahala na siguro doon yung BIR Yun, when na yun. Yes. magkasok. Kilala niyo naman. Pero Opo. kasi kami, ang problema namin, kailangan namin may magsalita, may magtitistigo. Eh, Correct. kaso mo, natatakot yung mga negosyante magtistigo. Hanggang sumbong na lang. Tapos, huwag niyo isama Senator Erwin yung pangalan ko dyan. Kasi, Oo. ito lang yung negosyo. Natatakot. Kung kawaman ako sa Oo. anak ko, baka balikan ako. Yun ang nagiging problema namin. Kasi Wen. pag natigil negosyo, ay wala. Paano yung mga Wala. umaasa sa Ito inyo? nga, last parting Oo. ko sa inyo, Senator. Text ito ni 9640. Kawawa ka sa mga BIR examiner kapag maliit ka na negosyante. Nako, yan. Lalo na Oo. kapag nag-file ka ng hindi kumita for certain month, makakarinig ka sa kanila na bakit hindi ka nila magsara kung hindi ka kumikita. O yun ako po. Di ba? Grabe. Oo. Kaya nga, Weng, nakausap ko si Commissioner Mendoza, gumagawa sila, they're trying to streamline that, binabago nila. Kaya nga, we will suggest to him kung wala pa siyang naigagawa, pero may announcement daw siya dun sa nagsiring namin, na kagaya niya, na pwede silang rekta na magsumbong sa kanya, isumbong kay Commissioner, etc. para ma-resolba, para kagad masilip kung totoo ba yung reklamo na yun o hindi. Pero I think yung marami talagang trabaho gagawin si Commissioner Mendoza. Alright. Sige, At Senator, kayo rin. Salamat kayo sa rin. pagtutok dyan sa Oh, issue sir, na yan. pakigamit ng Senator. oversight function para Yes, rendahan ng todo ito kasi parang nakakaumay na paulit-ulit ang problema sa BIR, BOC, DPWH. Hindi na tayo nakahinga, Senator. Nawala yung issue Tama of po doing yan, Weng. business. Mabuti nilang po, meron tayong mga media, di po ba? Tayo talaga yung ika nga, port estate kung tawagin kasi minsan nakakalusot sa executive, legislative, judiciary. Buti may media para natutukan po ito. Okay, Alright, Senator, Senator, thank thank you you. sa oras. Salamat po. Gandang Salamat, umaga sir. po. Alright. Senator Erwin Tulfo, mga kapuso.